Hello, so ito yung reading natin for the sign of Capricorn. Take only what resonates. Ako po si Madam P. Sa mga gusto mo po personal reading, Madam, space P. Ayan, space pa sa dulo. Facebook page namin yan. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. Lagyan mo na space sa dulo para mas madali mong ma-search. Main, male, the change. Okay, there's a big change na is about to happen to you. Yung iba sa inyo, mas better connection, and, lalo na sa relationship, partnership, yung iba mas magle-level up yung commitment. Uh, yeah, which is maganda, no? Something is going to end. And itong ending na to is magiging mas better para sa'yo. Don't forget to subscribe, guys, sa mga hindi pa nakasubscribe. Sino yung person nakakonect mo pagdating sa love? For Capricorn, please, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Capricorn. You do have here the Lovers. Sudden wealth is also here. Okay, this is your person. Nakakita tayo ng relationship, connection sa inyo. May mga mababago din sa buhay niya na hindi inaasahan. I feel like magiging mas better yung kanyang life. And of course, kasama ka nun. Dahil pwedeng yung partnership or your relationship ninyo is magkakaroon ng growth through the help of this person. Lalo na kung maganda yung connection, communication ninyo ngayon kasi nakikita natin nagtutuloy-tuloy ito. Okay? So, ano yung emotion ninyo para sa isa't isa? Emotion ninyo sa isa't isa. You do have here the Knight of Wands, Ace of Wands, Seven of Wands, Nine of Swords, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, nakakita tayo yung emotion mo for this person. There's a lot of passion. Kailangan huwag ka masyado magmadali with the Knight of Wands. It takes time. I mean, yung iba sa inyo may mga gusto kang gawin agad-agad, pero wag mo masyadong madaliin or wag mo masyado i-push ang sarili mo. The Seven of Wands and the Nine of Swords, nakita tayo ng problema or possible na problem sa connection ninyo ng person. To the Seven of Wands, I feel like, especially if you're dealing with someone na feeling niya kaya niya lahat. Kasi unfortunately, hindi naman talaga niya kaya. No? May transition sa person na to, nasa una lang yung transition na maganda. And hindi niya pa alam kung kakayanin niya pag nagkaroon ng possible problema. Which is nakikita natin na possible na makaranas siya ng problema, but then, pwedeng by that time na ma-experience niya yung problema, hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. So, para maiwasan yung problem, of course, kailangan magdahan-dahan, lalo na sa pagtitake ng actions na may kinalaman sa pera, may kinalaman sa savings, career, no? Hindi agad-agad yan, hindi babastahin yan. Kasi nga, pwedeng ang mag-suffer ay kayo. No? Dala ka kapag siya ay umaangat or nagkakaroon ng improvement, achievements, kasama ka. Pero pagdating sa point na bumabagsak siya or nagkakaproblema siya, kasama ka din. So, lalo na kung may relationship sa inyong dalawa, kaya nga, ang advice is huwag masyadong magmadali. Huwag basta action ng action. May times na kailangan nag-i-slow down din. Okay? Kasi there's a possible new beginning. Pero itong new beginning na ito, hindi masyadong napag-isipan, hindi masyadong naplano. Basta sisimula na agad. Pero pwedeng hindi maging ganun. Kapareho yung outcome nito sa ine-expect ninyo. So medyo mag-slow down at huwag magpadalos-dalos. In the near future,
for Capricorn. You do have here the Page of Cups. The Knight of Cups, the Ten of Cups, the Nine of Pentacles, and the Three of Wands. Well, I'm seeing a person. This could be someone na malayo sa'yo. And nakakita tayo ng person who is very successful, very, maganda yung buhay niya. And with the Knight of Cups, I feel like meron siya mga bagay na gustong makuha. This person really do loves you a lot. Pinahal ka niya or mahal ka niya. Pwedeng ikaw yung gusto niya makuha. If you're in a relationship, you could be someone na gusto niya makuha. And ibigay sa'yo yung kung ano yung mga bagay na mabibigay niya. Pero ngayon nakakita tayo ng pagka-cut off dito. So, pwedeng kinut off mo na tong person na to. Or siya yung nag-cut off sa'yo. Basta may pagka-cut off, separation. And pwedeng with the Queen of Wands. Ayan, this could be a person na medyo mataas talaga yung rango niya. Or nasa mataas siyang posisyon. Well, sa kanya, nakakita ko ng new beginning sa kanya. I don't know kung bakit lumabas siya dito sa reading mo. Kasi near future na energy niya ito eh. And with the Hierophant, nakakita tayo dito ng lesson or, learnings dito sa taong to. Pwedeng, for some of you, pwedeng ikaw yung lumalabas na naging karma nitong person na to. But then, nakikita natin na kung paano niya iangat ulit ang sarili niya. So, if you're thinking for this person, someone in the past na pwede nagkaroon ng pag-aaway, pagkakagalit, or pagkakagulo sa connection ninyong dalawa, well, I can see victory dito sa person na to. Kung ikaw yung nagkamali, well, I'm sorry to say, you are about to face your karma. Tapos yung person na kinawawa or nakawawa dito sa connection na ito, siya yung nakikita natin nagkakaroon ng improvement, happiness, especially when it comes to relationship, partnership, at saka, money. Money is good, no? Para siyang mas mapupunta sa mas better na buhay sa buhay niya. Yung energy kasi nito parang, alam mo yung story ni Zainab? Ganun, parang ganun. And, living iskustakli. Ang energy mo dito, ikaw si Iskusta. Ikaw yung iniwan. Or ikaw yung nang iwan. Ikaw yung dapat talagang iwan. Parang ganun. But then, nakakita tayo ng happiness or mas better na kalalagyan yung buhay niya once na nagkaroon ng separation or ending sa inyo. Medyo weird lang kasi hindi ito yung supposed to be near future. I was expecting na energy mo yung makuha natin. Pero, this is the energy of the past. So, well, the advice for you, yung changes na mangyayari sa buhay mo, it could be your karma. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.